So, good morning sa tanan. Good morning. First, ipailailan ako ang sarili. So, ako day si JR Pipito. So, soon to be member of church. Ako di ay kauban ni Ma'am Rose sa trabaho. So, ani ako karon agud ipahiwatig o explain ang second word nga giingon ni Jesus Christ out of his 7 last word diha sa cross. So, ang kani nga tinaga ni sulti nga ingnon ko ikaw karon dayon pagadadon ko ikaw sa akong paraiso. So, ato siyang subayon og atong hunahunaon kung unsay labing meaning niini. So, sa diha pa lang makita nato nga si Jesus Christ walay pinili nga luwason. So, tanan ta maluwas. Bisan pa ug unsa atong mga sala, bisan pa kita makasasala, kawatan, kriminal ug unsa pa diha. Kita maluwas kung kita magahinulsol ug magatuo sa iya nga siya ang personal savior. So balikan na to ang istorya nganong nakaingon si Jesus Christ nga karon dayon ikaw pagadadon ko sa akong paraiso. So makita nato diri sa Lucas 23 verse 35 to 43 ang whole story nga nung nakaingon si Jesus Christ nga karon dayon pagadadon ko ikaw sa paraiso. So basahon ako ang Lucas 23 verse 35 to 43. So sa verse 35 nagaingon, nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Nga nag-ingon, giluwas niya ang uban. Paluwasa siya sa iyang kaugalingon. Kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. So sa 36, gibugal-bugalan usab niya siya sa mga sundalo. Miduol sila ug gitunulan siya bino. Ug muingon sa 37, ug muingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudeyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa 38, sa ibabaw sa cross gisulat nila kining musunod. Kini siya maong hari sa mga Hudeyo. So sa 39, unya usa ka mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya. So niingon, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa imong kaugalingon og kami. So sa 40, apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maong rangsilot. Sa 41, apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sebo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. So sa 42, ug moingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi intawon ako kung naghari ka na. So sa 43, diha na miingon si Jesus. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso. So diha sa story, sa story sa second last word ni Jesus Christ out of 7. So diha pa lang sa verse 35 to 43, daghan nagbugal-bugal kay Jesus Christ. Daghan niingon nga nganong wala niya naluwas ang iyang sarili. Apan naluwas niya ang ubang tao. So dapat iluwas daw niya iyang sarili. So gibugal-bugalan siya sa mga tao. Apan si Jesus Christ wala kini nagpatuo sa ilaha kay siya nagpakamatay angay sa atong mga sala. So sa verse nga 35 to 43 nagaingon ang isa ka tulo sila gibitay, nagaingon ang isa ka kawatan nga di ba ikaw ang Mesiyas? Gisamutan siya bugal-bugal, ikaw ang Mesiyas, luwasa ang imong sarili ug luwasa kami. So sa pagbugal-bugal niya ningtubay ang isa ka kawatan. So gibadlong siya ug giingnan nga wala ka ba nahadlok sa hari? So sa diha pa lang daan, ang katong isa ka kawatan, full ang iyang pagtuo kay Jesus Christ nga siya ang atong personal na manluluwas. Siyempre gibadlong niya. So siya nag-ingon nga kita
angay tabitayon kay tungod na atay sala. Apan siya wala siya sala. So sa digto palang daan, ang isa ka kawatan nga ginulsol na siya sa iyang mga sala ug gidawat niya si Jesus Christ nga mao kini ang hari ug atong personal nga manluluwas. So sa digto nakaingon si Jesus Christ, nakita niya ang tibuok kasing-kasing atong isa ka kawatan nga siya 100% trust niya sa Jesus Christ nga mao kini ang manluluwas ug mao kini ang Mesiyas. So digto palang daan niingon si Jesus Christ na ensure niya ang kaluwasan aning isa. Niingon si Jesus Christ na karon palang daan dadun ko ikaw sa akong paraiso. So unsa man ang atong nakita sa story. So ang nakita nato diri sa verse si Jesus Christ naghatag og kanang naghatag og tiyak, naghatag og perfect na kaluwasan atong isa. Nganong nakaingon ko nga perfect na kaluwasan? Kay perfect nga tiyak pod nga sa digto palang daan gipasaylo na ni Jesus Christ ang katong isa ka kawatan, gihatag na niya ang kapasayloan sa mga sala niya kay tungod niingon na si Jesus Christ nga dadun ko ikaw sa akong paraiso. So meaning 100% ang iyang kaluwasan ug 100% nga gipasaylo na siya ni Jesus Christ sa iyang sala. So dito mao nang meaning sa kaning last 2 words out of 7 last word ni Jesus Christ. So there is a verse, makita nato diri sa first Juan verse chapter 2 verse 2. So nagaingon og si Kristo mismo mao ang halad aron pasaylo ang atong mga sala ug dili kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tawo. So diri palang daan makita nato nga wala nay ubang laing halad kundi si Jesus Christ. Siya ang atong dalan sa kaluwasan. So wala nay uban. So sa digto nga story makita nato nga that time sa paghinulsol atong kawatan kato nga time giluwas dayon o gidawat siya ni Jesus Christ. So maano nato sa ato ang kaugalingon nga kita mas dako pa tag time haron magbag-o. Unlike atong kawatan wala na siya oras kato lang nga time digto lang siya naghinulsol og nagbag-o pero gidawat gyapon siya ni Jesus Christ. So ana ka merciful, ana ka maayo ang atong Ginoo. Amen. So ana siya ka maayo sa atoa in terms of kaluwasan. So kita walay gipili ang Ginoo. So samtang karon basig makaingon ta nga grabe na akong sala, basig wala na ko'y chance nga dawaton pa sa Ginoo. So katong mga kriminal, mga kawatan nagaingon nga dili na ko mahilangit kay tungod sa akong mga sala. Pero basihan nimo kani nga second last word niya out of 7 nga ang katong kawatan sa diha lang siya naginulsol sa iyahan ng padulong ng kamatayan pero giluwas siya sa Ginoo. Di ba? Amen. So mao na ang atong i-realize. So tanan pwede ta magbag-o, kita napatay time, dako pa atong time haron mahiduol sa Ginoo ug maginulsol kita sa atong mga sala. So kana lang. So salamat pastor sa paghatag sa ako og chance nga maano nako ang ma-explain nako sa atong katawhan sa mga member nato ang second out of 7 last word ni Jesus Christ. So kana lang. So thank you sa tanan. Thank you po pastor sa opportunity nga gihatag nimo kanako. So salamat and God bless. Thank you.